Hi! Magandang araw. And it's another vlog for the day. I don't know what day is it. Sa akin 100-day vlog ngayon, but it's a weekend. And ano tayo ngayon? Duty tayo ngayon na magpa-carwash ng mga dapat ipa-carwash. Unahin natin itong kotse ni Glong. Hindi ko alam kung marumi ba to? Ano yung dahon? Parang malinis naman, no? Ang ating unang ipapakarwash ay ang ating yung puti, yung nalagyan ng mag sa nakaraan. So, ito siya. Actually, hindi ko pa napacheck yung hangin ng gulong nito. So, that's what we want to do today. Ipa-nitro yung gulong kung kaya. If not, at least mapahangin natin ang tama yung gulong. Parang biglang nagbago yung isip ko magpa-carwash. Alam, kulimlim ng panahon. Uulan na naman. Ano ba yan? Parang hindi ko na maintindihan kung araw ba uulan. Pero siguro ituloy na lang natin kasi ang tanging dahilan lang naman today kung bakit nagpapa-carwash ay yung loob na yung madumi. Nakita ko yung kotse ni Glong, parang hindi madumi. Parang naulanan lang. So I don't know kung papakarwash natin yun or papatama natin yung hangin ng gulong. Kasi bagong vulcanization at feeling ko hindi accurate yung pagkakalagay ng hangin. So bahala na. Mag-withdraw muna ako ng pampakarwash. Wala akong pera dito. So nakapag-withdraw na tayo. Pupunta naman tayo ngayon sa lagayan ng nitrogen para sa gulong. Papanitro natin yung gulong natin. May bukas kayang shop ngayon kasi weekends. Hanap tayo. Alam ko meron malapit dito sa bahay, tire center. Hindi ko lang alam kung nag-offer sila ng nitrogen. Check natin. Ito yun sa may Goodyear na malapit dito sa bahay. Ay, sarado. Ay, hindi mo ang bukas. Sir, may nitro kayo? Sir, may nitro po kayo? May nitro po kayo? May nitro kayo? May nitro po kayo? Nitro? May nitro po kayo? Nitro? Sige. Magkano po isang gulong? Palit? Palit po lahat? So, papanitro natin yung gulong. Yung nitrogen na hangin ng gulong, hindi naman siya dating sikat or uso. Nagkataon lang na pag mabiyahe ka, mas malamig yung temperature ng nitro. So, iwas ka sa pagsabog ng gulong. Yun lang yun. Kumbaga yun lang siya. Ordinary air is okay. Sige po. Saan paparada, sir? Sa kabila. So, 200 pesos ang isang gulong. Yung apat na gulong natin would cost us 800 yung apat na gulong. Tapos pag magre-refill ka, okay na sa ordinary air. Hanggang sa madilute po na madilute, okay lang din yun. So normally ganun ginagawa. Okay na? Okay na raw. So i-jack nila yung kotse, iakyat nila, pasisingamin lahat ng gulong, papalitan nila na nitro. Tingnan natin. Naka-jack na yung kotse natin. Sinisimot lahat ng hangin. Ayan. Para walang matirang old air sa loob. So napapalitan na natin ng nitrogen yung ating gulong. Ngayon naman pupunta tayo ng Petron. Kasi yung pansukat nila ng hangin dito ay yung manual. Although sabi nila mas accurate, pero ipapapantay ko lang sa Petron. Digital kasi yung pansukat ng Petron. So pupunta naman tayo ng Petron para ipapantay siya at 31 PSI. So normally pag ang sukat ng gulong ay 30, nagbabawas ako ng isa. So pagbawa 32, 31 lang ako. Pag 30 ang sukat ng gulong, I go for 29, 28, ganyan. Kasi mas malambot ng kaunti. Nilalambutan ko ng kaunti yung gulong. Ano lang naman yan. Nararamdaman ko kasi yung medyo tagtag kapag ano. So, Petron tayo. After Petron, pupunta naman tayo ng car wash. Madumi na yung loob. Ramdam ko sobrang tigas ng gulong. So pabawasin natin ng konti yung nitrogen. Ang maganda, kapag sobra yung hangin ng gulong mo, pag nagpunta ka sa Petron, ang gagawin niya, bababa niya yung hangin nang hindi na-dilute yung nitro mo. So pabawasin niya, susukatin lang niya. Tsaka gusto ko bawas ng hangin sa Petron. Okay sa mga gasolinahan. Shell, Petron, ganyan. Kasi pagkakataon ko mag-tip sa mga gasoline boy dahil konti lang naman yung kita nila. So pag kayo magpapahangin kayo ng gulong sa mga
gasolinahan. Normally, masipag yung mga gasoline boy na magpalit ng hangin ng gulong natin o magdagdag ng hangin ng gulong natin kasi nabibigyan sila ng tip. So, huwag niyong pagdamot sa kanila. May update ako sa inyo kasi malamig na ulo ni Kuya. Kanina kumatok sa kwarto ko. Sabi niya, Tol! Sabi ko, bakit, Tol? Nagluto ako ng miswa na may patola. Yung patolang binigay kagabi ng mga mamis. Si Mami Tess IB, Mami Tess Ibanga. Niluto ni Kuya. So, alam niyo favorite ko yung miswa na may patola at merong mushroom ball. So, pinagluto niya ako. Malamig na ulo ni Kuya sa akin. Congratulations sa atin. Eto na tayo, mapahangin tayo. Meron ba? Pwede pangin pong gulong. 31 po lahat. Thank you po. So tama nga yung hinala ko. Yung 32 na sukat doon sa manual na pansukat ng gulong ay 36 dito. Matigas yun. Ang daming hangin na. So gusto ko yung gulong na medyo malambot lang kasi dito lang mo sa Maynila eh. Pero pag magbamabilis ako, binabalik ko sa tamang sukat. So 32 yung standard ng gulong na yung pinakabit natin last time. Nagbawas lang ako ng isa 31. Sweet spot. So napasukat na natin yung gulong natin. Nagpa-carwash naman tayo ngayon at may suki tayong carwash. Hindi ko alam kung ilang beses nyo ako nakita nagpa-carwash sa kabuuan ng 100-day vlogs ko kasi bihirang-bihira. Sobrang bihira ako magpa-carwash. So maybe this is just one of those uploads na makikita nyo na sa carwash ako. Kasi otherwise, makikita nyo na sa carwash ako. Malamang na vlog yun. But this time, hindi. But this is the only other time na magpa-carwash tayo. Baka pa bawasan ko pa ng kaunti. Baka pagawa ko pa siyang 30. Bahala na. Ayan, inuugasan na yung sakyan natin. Gumukha na siyang totoong kotse. Nalala nyo to. Ito yung pininom ko rin last time dito. So, aloe vera drinks. Aloe vera good for the joints. Hindi ko alam how potent is this, but masarap yung lasa. Meron siyang parang mogo-mogo, Nakita niyo ba? May gano'n siya. Anyways, excited na akong makapagpa-carwash at muwi dahil kakain ako ng miswa, yung luto ni Kuya para sa akin. Sarap to. Like it. Pops, may kasamang bapping wax. Ikaw na bahala, ha? Ikaw mo mag-bapping? Sige. First time niya mag-bapping. So, iiwanan natin. Malapit lang sa bahay itong itong car wash na to. Ay, yung susi. Wanan ko pala yung susi. Ito po. Thank you po. So, maglalakad lang hanggang bahay ngayon. Kasi kakain tayo ng miswa at maglalaro tayo ng Valorant. First time ko maglakad in a long time dito sa lugar namin. Kasi wala naman dahilan para maglakad. Ba't naman mula lakad-lakad dito? Although nakakapag-jogging ako. Gantong oras, birang-bira. Normally pag iniiwan ko lang yung kotse para balikan. Just like this one. Ayan, ito yung lugar natin. Ito yung may for rent dito. Ito ano kaya pwedeng negosyo dito? For rent cute, parang warehouse siya, mini warehouse siya. Pagod ako. 10 minuto na ako naglalakad. Another 5 minutes, mga 15 minutes kasi yung lakad dito sa amin. So balikan ko daw yung kotse in 2.5 hours. Kukuha na natin yung car. At naglalakad pa rin tayo. We're still walking. Sa ibang bansa, gusto ko naglalakad ng ganito. Kasi gusto ko nakikita yung neighborhood ng ibang bansa. Parang nakaka-refresh makita yung
everyday lives nila. I'm starting to question kung tama ba yung decision kong ipawax yung kotse ko ng tag-ulan. Sabi ng iba, tama ipawax mo para hindi ka anong kapitan ng dumi. I don't know. Tama ba yung decision ko na ipawax yung kotse ng gantong umuulan? Ito yung pusa ni Kuya. Nasa kanya lang mabait. O, tinan mo, galit o. Miming! Galit ka. Ito yung big bike natin. Yan sunod kong papahugasan. But not today. Siguro bukas. Wala tayong gagawin tomorrow. Yung big bike naman yung ating aasikasuhin. Tulog yung mga pusa namin. Oh. Hi, Keso! Sige, sirain mo yung sofa. Sirain mo. Hi, Tantan! Tignan natin niluto ni Kuya na miswa. Ang sarap! Ito na yung patolang binigay kagabi ng mami. Dumalaw sa booth ni Mami Tess. Delicious! Grabe, napagod ako sa paglalakad. Pero excited akong kumain. So sabi doon sa akin, balikan ko daw yung kotse ng mga 7:30. So it's 5 o'clock. 5 o'clock ngayon, so 7:30. That's 2.5 hours to go. And I have nothing to do. So kakain tayo at maglalaro ng Valorant. Hey Siri. Mali. Hindi pala si Siri. Hey Google. Set an alarm for 7 o'clock. You got it. Your alarm's set for 7 p.m. Hey Google. Do you know Siri? We haven't officially met, but I reckon we'd totally be mates. Hey Siri. Do you know Google? I'm a big fan of good listeners and helpful beings. Hey Siri. Hello there. Can you say, hey Google? Hello. Ayun lang mag-usap para sila. Sarap na kinakain ko. Ang sarap. Ang sarap. So kanina guys, ang huling entry ko sa vlog na to ay kumakain. Kumakain tayo ulit kasi that was 3 hours ago. Ang pagkain natin ngayon ay vegan adobong gata na isda. Ang lagyan ng chicharon. Konti lang. Kasi palabas tayo ng bahay. Pumunta ako sa car wash kasi kukunin ko yung sasakyan. I love eating in a bowl. Kasi sukat-sukat mo kinakain mo. Makalat nga lang. Kasi halo-halo yung pagkain. Pero masarap kumain sa bowl. Finish na tayong kumain. So, ang gagawin natin ngayon, maglalakad tayo ulit. Papunta sa car wash kung saan pinapawaks natin yung kotse. So, it's a 15-minute walk mula dito sa bahay. Pagkatapos sa pagkuha ng kotse, didiretso na siguro ako sa Ortigas kasi may meeting ako ngayon. Hindi pantay-pantay yung bangketa ng Pilipinas eh. May paakyat, baba, diretso. So, lapit na tayo. I think tapos na rin. Nakikita ko na yung kotse. Hihingal na ako. Bilis lang maglakad. Right now we're crossing the street. Okay. Ayan na yung kotse. Hindi pa tapos. May tinatanggal pang side sticker yung pinaalis natin. Tingnan natin yung tinanggal na side sticker. Meron kasing reflector ang MUX eh. May reflector siya dyan. So ito na pinatanggal ko. So tapos na yung kotse natin. Hindi lang matutuwa ako, kakabahan dahil syempre bagong wax at higit sa lahat
tag-ulan. So may pag-umulan, nakaka-bad trip siguro yan. Nako, talaga naman buhay ito. So yan, kaka-wax lang and everything, maambon na. Ang galing. Ang saya. Nakakainis naman, nakakayamot. Kasi, di ba kakagaling-galing ko lang sa pagpapawax ng kotse, di ba? Ito, muulan. At ang malupit, yung ulan na nakakadumi. Yung ilang araw ko nang sinasabi sa vlog ko na yung mahinang ulan, malakas na ambon. Yung aakit lang yung alikabok, so puputik lang. This is precisely it. Sayang yung 2,000, sayang. Lesson learned, pa-wax na lang pag summer. First time ko pa naman gawin yun. Ba yan? Hello? Oh, saan ka? Pinabutan ako ang ulan, naglakad daw pa uwi galing ka. Saan ka na? Alexa. Nasa bahay na? Yeah. Sige. Dadaanan sana kita, kaya tinatawagan kita. Ay, layas tayo. Oo, kasi galing ako ng car wash. Ingkob? Oo, may meeting kasi ako sa Shangri-La ngayon eh. Ay sayang. Ay, hindi ko sumasagot eh. Nakatago yung phone ko. Nagkita lang ako. Sige. Sige na. May aalis ba tayo bukas? Bakit? Pwede pumunta si Ali dito. Ano gagawin nyo? Gusto over. Okay, sige. Sige. Bukas na lang daw. Okay. Okay. Bye. Bye. 9 o'clock pa lang. 9 o'clock pa lang to be exact. At alas 10:30 yung meeting ko. So, I don't know where to go. Pala na. That's why I'm driving really slow. Ito pang? Yes. Nasa Santolan Town Plaza ka? Wala pang, sa bahay lang. Bakit? Akala ko nasa Santo. Wala, dito ako. Bakit? Ano ginagawa? Workout ka? Hindi. May BT ako na alas 11. Aga-aga pa, wala akong pupuntahan. Alas 11? Putik na yan. 9 o'clock pa lang. Putik na buhay ito. Saan galing? Sa bahay. Sa bahay. Walang pasok ngayon pang nakaup ako. Sige. Amang labandera lang muna tayo today. Okay. Alam mo naman ako mabait. Sige pang, happy washing. Okay. Andito na ako sa basement parking ng Shangri-La Hotel. Edsa Shangri-La. I'm an hour and a half early. Magkakape na lang tayo sa pinaka-lobby kasi may coffee shop naman dito. So let's go there and have coffee. Shall we? Mukhang merong live band ngayon dito May narinig ako Naku, baka mas mahal yung kape dito. So dito na nakaupo tayo sa lobby ngayon ng Shangri-La Lobby Lounge to. May live band doon. May kumakanta. Ayan. So ayoko maupo dito ng walang in-order. Kaya kakain tayo kahit busog tayo. Baka patambayin ko na lang sa harap ko yung pagkain. Bahala na. So yaman-yamanan tayo dito guys. Medyo posh. Kano kaya sa pasta dito? Tignan natin kung yung presyo ng pagkain dito ay mas mura ng kaunti dun sa kinainan kong restaurant in San Juan na in-order ko ay same lang. Oil pasta lang din tsaka kape. 1-1 ang alam ko nakwento ko sa radyo yun 1-1 yun. Just a coffee and oil pasta. Malalaman natin kung ano mas mahal. Pero kung sakaling magkapantay sila ng price, worth it to kasi Shangri-La to bumalik yung waitress sa akin at kinonfirm niya yung order ko kasi nga special order ako lagi dahil vegan. Kinonfirm niya kung pwedeng pepper, pwedeng salt, pwedeng black olives instead of green. Tapos biniling ko walang butter yung luto, wala ring parmesan sa ibabaw. Ewan ko lang kung magagawa nila. Dumating na yung coffee natin. So Tabasco. Yan. Natin, Tabasco muna tayo.
Lasang mamahalin. Ito Shangri-La to eh. Pinakamahirap pasarapin ang aglio olio kasi very basic lang siya. Antika, pasta, garlic, minsan may olives. Ang hirap pasarapin ito. Kaya pag ang chef na mapasarap niya ang aglio olio, sobrang galing magluto na. Panalo. Masarap. Pero gusto ko pa rin yung aglio olio ni Gandang Karam. Masarap to. Lasang magabayad ako ng malaki. Tatlong beses na ako kumakain sa vlog na to. Kape na lang mayroon ako dito. Yung ka-meeting ko will arrive here in around 30 minutes. Magbibill out na tayo. Kasi ayoko na yung kinain ko ay babayaran ng mga ka-meeting ko. I wanna pay for my own food. So bibill out natin to. So kung mamaya mag-meeting kami, sila yung nagpatawag, mag-coffee ako, at least yun na lang ang sasagot nila sa akin. Pangit naman kung pati yung full meal ko sila babayad. So magbibill out na tayo. 1,289. Masarap yung kinain. At nasa 5-star hotel. Sulit na. Andito na yung mga ka-meeting ko. Tapos na yung meeting natin. May pasalubong tayo kay Klong Klong. Dahil gusto niya ng aglio olio tsaka ng chocolate. So very productive yung meeting natin guys. Ang oras ay 12:30. 12:30 na yung oras. So, grind lang ng grind hanggang yumaman. Sana yumaman. Nasaan na yung kotse natin na madumi na siguro dahil umulan kanina after natin magpa-car wash. Malinis pa naman. May silbi naman pala yung wax. Tara na kasi gutom na rin si Klong Klong. Inaantay niya yung kanyang take out na food. Pauwi na ako. Wala yung chocolate na gusto mo. Ano binili mo? Chocolate pa rin, pero yung flourless chocolate. Walang, yung chocolate na walang harina. Pwede ako sa'yo? Ha? Vegan? Hindi, wala lang flour. Eto na, driving na ako, nak. Okay, sige. Pagdating ko dyan, nak, baba ka, ha? Tulungan mo ako magpasok ng maliit na kotse. Okay, tawagan kita, malapit na ako. Okay, bye-bye. Napaka-productive ng meeting ko ngayon. I met with people from Malaysia. Hindi na ako nag-vlog, nakakaya kasi syempre mga negosyante, mga ka-meeting ko, para sabihin nila, ano ba tong vlogger na kasama namin? Bina-vlog lahat. But I met, yung ka-meeting ko ngayon, two of them came from Malaysia. One traveled all the way from Butuan. The other one traveled all the way from Baguio. Someone from Parañaque. So nag-converge lang kami. Alam nyo na, sana mag-prosper. I really hope it prospers. Sana matuloy na to. Sana talaga magbunga, magkapera, diba, kumita ng dagdag, diba, so I can better take care of my family. Yun naman ang gusto ko eh. That's why I wanna earn a little bit more, because I want to take care of my family, diba. I wanna take care yung nanay ko, yung anak ko, diba. Kung may matulungan pang ibang tao, why not? Kasi akala ng iba mayaman ako eh, magpapayaman pa lang. Anyways, I guess diyan ko natatapusin yung vlog na ito. Maraming salamat sa inyong panonood ng vlog ko. Thank you very much for spending the time of the day just to watch my vlog. That I appreciate a lot. Maraming thank you. You guys are awesome. Thank you. Bye-bye.